So what's up guys, for today's video ay tatalakayin natin yung ano-ano nga ba yung mga bagay na ginagamit natin sa pagbablog. So yun yung bagay na tatalakayin natin ngayon. But before that ay gusto ko muna magpasalamat kay Ate Maricel sa pagkakatiwala sa akin itong bagay na ito. So yun, malaking tulong para sa akin yung magkaroon ng ganito kasi kumbaga magagamit ko ito para sa pangmatagalan na. And hindi pa ako masyado gamay. Hindi ko pa masyado gamay yung paggamit nito pero pag-aralan ko. Para kumbaga hindi na siya masyado hassle sa pag-edit ng mga video. And salamat din sa doon kay Tito. Nagamit ko na to. Yung mga binigay niyang ay gamit. Yung sound card. Ayan. Sound card. Tapos itong microphone condenser. Ayan, nagamit ko na ito doon sa mga nauna kong vlog. Tapos yung ring light and itong headset. So yun, salamat to and magagamit ko ito sa mga marating pang vlog. So yun, sa topic natin ngayon ay sasabihin ko sa inyo ano yung mga bagay na ginagamit ko kapag ako yung nag-vlog. So madali lamang yan, pero meron tayong dalawang bagay na i-consider. Depende sa ating content na gagawin. Ayan. Indoor and outdoor yung dalawang bagay na ating i-consider. Kasi may mga content tayo minsan na nasa outdoor tayo and minsan nagiging mali yung ginagamit natin na mga tools para maging maayos palalo yung ating mga vlog. So yun, sa outdoor, ang mga possible na pwede nating magamit, ito ay ano lang naman, parang tip ko lang din. Sa outdoor, yung mga pwede lang nating magamit, yung cellphone na ginagamit mo na yan. Yan yung unang-unang tools na pwede nating magamit. Kapag wala ka pang masyadong maayos na camera tulad ko. And kung meron ka namang halimbawa selfie stick, yun. Maganda rin yun para merong tagahawak nung iyong cellphone. And maganda rin makapag-provide ka ng tawag dito, Gorilla Pad. Para mas maayos yung paghawak mo para parang nakaganyan. Ayan. Tapos kung meron kang halimbawa na yung microphone, mas maganda yun. Yung gamit ko kasi ngayon, headset. Pero direkta na ito dito sa cellphone. So, madali lang kapag naka-headset ka, kapag siningit mo siya dito, pwede ka na magsalita and naka-pick up naman na siya dun sa cellphone. Usually, yung iba kapag mga travel vlog naman, ang nagamit nila yung drone. Ayan. Malaking tulong yun kapag meron kang drone. Kasi kumbaga, makikita nung mga viewers mo yung iba't ibang shot, yung iba't ibang scene, yung iba't ibang lugar na pinuntahan niyo kapag travel vlog. Pero ito yung pangaluwas, yung indoor. Madali lamang kapag sa indoor kasi ang magagamit mo lang yan, yung tulad ng sabi ko kanina, cellphone, yung headset, and mas maganda makapag-provide ka ng stand. And sa akin, kapag nasa indoor ako, yung film ko lang indoor, nagagamit ako nito, ang microphone condenser tsaka yung sound card para medyo maganda-ganda naman tingnan. Kasi kapag meron ka nito, kumbaga ay may karagdagang effort dun sa vlog mo. May kita ng mga viewers mo yung setup mo na microphone and yung setup mo din na ilaw, yung nakailaw ako ngayong ring light. So mas maganda kapag binonggahan mo ng preparation dun sa iyong vlog. And sa ngayon, yung ginawa ko ngayon, parang lang to, tawag dito. Para lang may masabi ako dun sa pagpapasalamat ko dun sa pagkakaloob sa akin itong laptop. Kasi magagamit ko tong laptop na to pang matagalan na din. Salamat kay Tita Maricel kasi habang wala pa siya dito sa Pilipinas ay ako muna ang magamit. So, hindi pa naman totally sa akin. Kumbaga, pinagkatiwala lang sa akin. Wala namang nagagamit. Naka-stack lang sa kanilang bahay. So, ako na muna yung magamit. And, salamat din dun sa mga nagpa-shoutout nung nakaraan. Hindi ko na-shoutout nung nag-vlog ako kasi nalimutan ko yung mga pangalan. Kasi nasa, nasa YouTube studio. So, yun. Ang mga natandaan ko lang dun sila shout out kay na Eric Maming, kay na Kuya Paul Garote,
Ayan, dun sa Aris Vlog, Angels Vlog, and kay sino pa? Basta marami yun ay. Mag-comment lang ulit kayo kung gusto niyo magpa-shoutout, and next time ay screenshot ko na lang para makita ko yung mga comment nyo sa mga gusto magpa-shoutout. And maraming salamat din dun nga kay Kuya Paul Garote, kasi kumbaga malaking tulong yung pag-approach niya sa akin about sa pag-premiere, about sa pagla-live. So yun, malaking tulong yun para sa channel. And salamat dun sa mga bagay na meron ako ngayon. So I really appreciate yung pagkakaloob nito sa akin, and sana ay magamit ko yung bagay na ito para sa mga next vlog pa. So yun, nag-prepare ako dun sa mga sa mga masunod na vlog, kasi yung cellphone ko na nagamit ngayon, full storage pa, puno pa siya nung mga video namin dun sa Talaw. So hindi ko pa siya na-edit kasi yung isang cellphone ko puno ng storage nung tapos yung isa naman medyo naghang siya, kaya medyo alanganin. Kaya ang gawa ko, konting edit, tapos upload, buray yung na-edit na, tapos yung another video na naman yung a-edit ko, para lang magkaroon ng free space dun sa cellphone. So yun, maraming salamat ulit, and sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga next video. And sana i-mate na natin yung 4,000 watch hours para mas ganahan tayong mag-film ng vlog. So yun, maraming salamat sa lahat, and see you next vlog. So yun, maraming salamat din pala dun sa mga nag-order po ng t-shirt po natin, ang Tabyunan Vlog shirt. At gusto po mag-create ulit ng another na logo para kumbaga maka-attract din naman po ng other viewers. And doon sa mga hindi ko pa po nabibigay yung t-shirt, ay intay-intay lang po tayo at napaprint ko pa po yung iba. So sa mga hindi pa po nakakapag-avail, avail na po kayo kung gusto nyo pong mag-avail. And sana ay makatulong po tayo dun sa fundraising na nagawa ko po. And yun, maraming salamat sa lahat. Yung mga nag-order po sa akin sa abroad, ayan, asahan nyo po na magagamit po natin ito para sa ating pong pangmalakasang event. Ayan. Maraming salamat, and see you next vlog.